Sa gitna ng katahimikan sa libingan ng mga bayani, kung saan bawat yapak ay tila kumakawe sa alaala ng mga nawalan, isang seremonyang puno ng lungkot ang isinasagawa para kay Captain Daniel Salcedo, isang sundalong iginagalang, iniidolo, at itinuturing na tunay na bayani ng bansa. Nakaayos ang mga upuan, puti at itim ang siyot ng mga dumolo, at sa gitna, ang kabaong balot ng bandila ng Pilipinas. Sa tabi nito, isang matandang lalaki, si SGT, Isagani Morales, dating kasama ni Salcedo sa digmaan. Ngunit hindi siya ang sentro ng tensyon. Naroon si Baguis, ang dating siyang partner ni Captain Salcedo. Isang matanda ngunit matikas na German Shepherd. Tahimik sa una, nakaupo sa paanan ng kabaong. Hanggang sa bigla siyang umalulong. Isang matinis, paulit-ulit, at masiding tahol ang umaling naunggo. Tumayo siya, tumakbo papalapit, at sinunggaban ang gilid ng kabaong gamit ang dalawang paa. Tila gustong buksan ito. Baguis, sigaw ni Isagani, agad siyang tumayo upang pigilan ang alaga. Ngunit hindi ito tumigil. Lahat ng tao ay napatingin. Ang ilang opisyal ay kumilos para lapitan ang aso, ngunit pinigilan sila ng isang matandang babae, ang ina ni Daniel, si Aling Delia. Hayaan niyo muna siya, mahina niyang wika. Alam kong may sinasabi siya. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang napakalma si Baguis. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa air. Si Isagani ay nakaupo muli, hawak ang leash ng aso. Pawisan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. May bumabagabag sa kanya, hindi lang dahil sa pag-ugali ng aso, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Pagkatapos ng misa, inutusan ng militar ang pagbubukas ng kabaong bilang bahagi ng final salute ng ilang piling kasamahan. Ngunit nang mabuksan ito, isang sabayang buntong hininga ang bumalot sa paligid. Ang katawan sa loob ng kabaong ay hindi si Daniel Salcedo. Hindi siya Yen, bulong ni Isagani, halos hindi makapaniwala. Tumaho si Baguis muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas mababa, halos parang panaghoy. Ang buong seremonya ay biglang naging investigasyon. Makaraan ang ilang oras, sa loob ng isang military outpost malapit sa libingan, si Isagani ay nakaupo sa isang lumanang silya. Hawak niya ang lumang larawang kuha noong digmaan. Sina Daniel at Baguis, makatabi, perehong nakangiti. Isang alaala ng panahong may tiwala siya sa sistemang kanyang pinagsilbihan. Lumapit ang isang junior officer. Sir, may sinasabi si Baguis. Paulit-ulit siyang kumakalmot sa lapag, parang may gustong ipahiwatig. Hindi na nagtanong si Isagani. Tumayo siya at tinungo ang lugar kung saan naroroon ang kanyang dating kasamahan sa labanan, ang tanging natitirang saksi sa kwento ni Captain Daniel. Lumuhod siya sa harap ni Baguis. Anong sinasabi mo, kaibigan? Bulong niya. At doon niya napansin, si Baguis ay hindi basta-basta kumakalmot. May ritmo, may ulit, Morse code, isang mensahe mula sa katahimikan. Sa loob ng barracks na pansamantalang ginawang interrogation room, malamlam ang ilaw. May isang fluorescent lamp sa kisem na kumikislap paminsan-minsan, harang sinasabay ang tibok ng kaba sa dibdib ni SGT, Isagani Morales. Sa harap niya, nakaupo si Baguis, nakatitig sa sahig. Hindi siya tahol ng tahol. Hindi rin siya agresibo. Ngunit ang ginagawa niya, ang paulit-ulit at makalkal na pagkalmot sa sementong sahig, ay puno ng intensyon. Marahang huminga si Isagani at tumingin sa kasamang opisyal, si LT, Rina Valdez, isang analyst na may background sa military intelligence. Parang pattern ang ginagawa niya. Anya, tinuturo ang kalmot. Hindi ito basta gulo o inis. May sinasabi siya. Lumapit si Rina, may dalang tablet. May training ba siya sa code? Tumango si Isagani. Morse. Inaglaruan nila ni Daniel Deity. Pampalipas oras sa kampo. Agad nilang ni-record ang bawat kalmot ni Baguis. Sa simula, tila walang saysay. Pero makalipas ang ilang ulit. Jake Old, bulong ni Rina. Daniel's code name, sagot ni Isagani.
Ginagamit lang nila yan kapag classified ang operasyon. Kinabukasan, hindi mapakali si Isagani habang nakaupo sa maliit na kantin ng outpost. Tinititigan niya ang lumang flash drive na isinabit ni Daniel sa kwintas ni Bagwis. Hindi niya ito pinansin noong una. Akala niya sentimental lang ang gamit. Pero ngayon, ibang bigat ang nararamdaman niya. Nilapitan siya ni Regina, may dalang laptop. Sir, sinubukan kong i-decrypt ang laman ng flash drive. May layer ng encryption, pero hindi pangkaraniwan. Parang hindi para sa military database. Arang sinadyang itago sa mga katulad nating internal staff. Bakit? Para hindi agad makita kung kanino ito galing at kung sino ang target. Habang pinapanood nila ang magbubukas na file, isang simpleng folder ang lumitaw. Phoenix Echo. Sa loob, mga dokumento, video clips ng briefing sessions, satellite images, at isang listahan ng mga pangalan. Mga sundalong tila pinadalang sabay-sabay sa isang misyon. Ngunit may kakaiba. Ang mga lokasyon sa mapa ay hindi tumutugma sa mga official na mission record. Parang walang aktual na kaaway, ani Regina. Pero may casualties. Bakit ganon? Isang peking operasyon, tanong ni Isagani. Ginamit sila para saan? Nagdesisyon silang ituloy ang investigation. Ngunit may pakiramdam si Isagani na hindi sila ligtas. Kaya tinili niyang dalhin si Bagwis sa isang mas lihim na lugar. Isang luma nilang safe house sa bulubundukin ng Zambales. Doon nila bubuksan ang lahat, malayo sa mata ng sistemang maaari ring sangkot. Bago sila bumiyehe, dumaan muna sila sa bahay ng isang matandang kakilala. Isang retired cryptographer na si Mang Nestor na minsang nagturo sa kanila ng decryption basics. Agkabukas ni Mang Nestor ng flash drive, agad niyang namutla. Isagani, itong Phoenix Echo na to, deti ko nang narinig yan. Pero classified na classified. Akala ko urban legend lang, isang proyekto raw kung saan ang mga sundalo ay sinasabak hindi para sa digmaan, kundi para sa simulation. Simulation? Tanong ni Regina. Isang peking mundo. Kinokontrol ang lahat. Kaaway, misyon, utos. Tinitingnan kung paano magre-react ang utok ng sundalo sa matinding pressure. Laro. Pero buhay ang kabayaran. Hindi makapaniwala si Isagani. Ginamit nila kami na parang manika sa larong militar. Tumahol si Bagwis. 2 beses. Sunod-sunod. Para bang sumasang-ayon. At para kay Isagani, iyon na ang huling kumpirmasyon. Hindi lang ito tungkol sa nawawalang katawan. Ito ay tungkol sa isang buong kwento na ayaw ipaabot sa publiko. Ang safe house sa Zambales ay tila hindi na nabuksan ng halos isang dekada. Balot ng alikabok ang mga luma kalawanging kasangkapan. Ngunit para kay SGT, Isagani Morales, ito ang nag-iisang lugar kung saan maaari pa siyang mag-isip ng tahimik, malayo sa mga mata ng sistemang tila itinatago ang katotohanan. Sa likod ng lumang study desk, inilatag ni LT, Regina Valdez ang laptop. Sa tabi nila, si Bagwis ay nakahiga ngunit gising. Hindi siya nagpapakita ng senyales ng pagod. Sa halip, para bang naka-alerto siya, naghihintay ng susunod na aksyon. Na-trace ko na ang iba pang mga pangalan sa listahan, ani Regina habang pinapakita ang screen. 3 sa kanila, lahat dating kasamahan ni Cap. Salcedo ay na-aksidente sa nakaraang taon. Iba't ibang lugar, iba't ibang kwento. Pero lahat may parehong redacted report. Paano kung hindi aksidente? Ani Isagani, halos hindi na rin nagtatanong. Parang tinatanggap na lang ang sagot na matagal na niyang kinukutuban. Sa sunod na pahina ng dokumento, isang pangalan ang lumitaw. Villanueva, Roman Clearance, Ultra Black. Si LT Roman Villanueva. Siya ang nag-brief sa amin bago ang huling mission ni Daniel. Matagal ko na siyang kinikilala, pero bihira siyang magpakita. Lagi lang nasa ulap. Laging may clearance na lampas sa abot kaya na kahit sinong official. At siya rin ang nakalagda sa casualty report ni Daniel. Dagdag ni Regina. Kumbaga, siya mismo ang nagtakda kung patay na ang kaibigan mo.
Tumayo si Isagani, maring tumingin sa labas ng bintana. Malalim na ang gabi, ngunit sa mata niya, parang tanghaling tapat, bukas ang lahat ng katotohanan. Hindi pa siya patay, mahina niyang sambit. At kung patay na siya, hindi pa yan ang buong kwento. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang underground parking garage sa Maynila, may isang lalaking naka-coat, may earpiece, at hindi nagpapakilala. Dumaan siya sa isang itim na SUV at nag-report sa radio. Target Morelos has moved. Upload intercepted. Protocol Exokilo active. Tumango ang lalaki sa kanyang sarili at ngumiti ng bahagya. Send in Wallace. Kinabukasan, habang ini-inspeksyon ni Isagani ang paligid ng safe house, napansin niya may gumalaw sa mga palumpong malapit sa gate. Tumigil siya, hinawakan ang belt holster. Doon pa rin nakatago ang luma niyang service pistol. Rihina, anya habang dahan-dahang humakbang pabalik. May tao sa labas. Sa eksaktong sandaling iyon, tumaho si Bagwis. Malalim, galit, iba sa mga naunang taho. Bumukas ang pintuan. Isang anino ang mabilis na pumasok sa radius ng ilaw mula sa porch. Relax, Morelos, wika na isang pamilyar na tinig. Mula sa dilim, lumabas ang isang lalaking nakaitim. Malinis ang gupit, may hawak na folder. Ako si LT, Roman Villanueva. Tahimik si Erhina habang nakamasid sa dalawa. Si Bagwis hindi umalis sa tabi ni Isagani, nakabante. Halos nakatayo na ang balahibo sa batok. Anong gusto mo? Tanong ni Isagani. Katotohanan tulad mo. Pero hindi lahat ng katotohanan ay para sa lahat. Sagot ni Villanueva habang inilalapag ang folder sa mesa. Nasa loob ang buong mission brief. At kung bubuksan mo, yan, wala nang balikan. Bakit ka nandito? Kung gusto mong itago ang totoo, bakit ka pa nagpakita? Ngumiti si Villanueva. Dahil minsan, ang sistema ay hindi bumabagsak dahil sa mga rebelde, kundi dahil sa mga taong nagtitiwala na mali ang tama. At sa huling sulyap niya kay Bagwis, ay niya, loyal ang mga aso. Pero ang mas delikado ay kapag natuto silang magtanong. Umalis siya nang walang kahit anong paalam. Pagbalik ni Isagani sa loob, binuksan niya ang folder. Sa unang pahina, isang larawan ng katawan ni Daniel. Bogbog, may mga wired sensors, nakahiga sa isang mesa. Mukhang hindi mula sa labanan. Mukhang mula sa isang eksperimento. At sa likod ng larawan, may sulat kami. Kung binabasa mo ito, buhay pa ako. Daniel, makalipas lamang ang ilang oras mula nang umalis si LT, Roman Villanueva, tumambad sa safe house ang katahimikang halos mabasag ng tibok ng puso ni SGT. Isagani Morelos. Sa mga mata niya, hindi ito katahimikan ng kapanatagan, ito'y katahimikan bago sumabog ang bagyo. Sa mesa, nakalatag pa rin ang mga larawan, ang katawan ni Daniel, ang mga sensor na nakakabit sa kanyang balet, at ang isang sulat kamay. Kung binabasa mo ito, buhay pa ako. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tinawag niya si LT, Rihina Valdez, nakasalukuyang nagbabante kay Bagwis sa likod bahay. Rihina, anya, mahinan ngunit madiin, kailangan na nating umalis. Ngayon na, habang naglalakad sila palabas, si Bagwis ay biglang tumigil. Tahimik siyang nakatingin sa kagubatan sa paligid ng safe house. Kumiskis ang kanyang tenga at ang kanyang mga meta. Tila ba alam na may paparating? Maya-maya lang, isang mahinang putok ang narinig sa malayo. Hindi ito baril, ngunit parang granadang nakasalubong ng metal. Sinundan tayo, bulong ni Rihina. They want to erase us. Isinakay nila si Bagwis sa sasakyan. Sa loob ng ilang minuto, tumatakbo na sila palayo mula sa dating ligtas na lugar. Patungo sa lungsod, walang tiyak na destinasyon. Tanging layunin lang ay makalayo at mapanatili ang impormasyon. Habang patuloy silang naglalakbay, binuksan ni Rihina ang isa pang file sa flash drive. Doon, isang recorded video message ang lumabas. Grainy, pero malinaw ang boses. Kung pinapanood niyo ito, malamang nawala na ako sa posisyon. Ang Phoenix XU ay hindi lang operasyon. Isa itong sistema.
Isang disenyong ginagamit para subukan ang loyalty, resilience at obedience ng sundalo sa ilalim ng ilusyon ng misyon. Sa video, nakaupo si Cap. Daniel Salcedo, maputla, may sugat sa gilid ng labi. Ginamit nila tayo. Ginamit si Baguis. Ngunit kung makakarating ito sa inyo, may pag-asa pa tayong wakasan ang kasinungalingan. Pagkatapos ng video, lumitaw ang isang encrypted na mapa, mga lokasyon, coordinate at timestamps. Isa sa mga lokasyon ay may label. Facility Pito, Mindoro. Sa isang motel na pansamantala nilang tinirhan, habang nagpapahinga si Baguis, naupo si Isagani sa paanan ng kama. Sa kanyang kamay, hawak niya ang luma nilang eye badge ni Daniel, isang piraso na nakaraan ng gayo'y naging susi sa kasalukuyan. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi lang tayo ang pinatay, peti ang tiwala natin. Sa labas, bumuhos ang ulan. Tumahol si Baguis. Hindi malakas, isang tahimik na paalala na may oras pa, may laban pa. Kinabukasan, habang tumatawid sila patungong pier papuntang Mindoro, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Mukha siyang ordinaryong pasahero hanggang sa binuksan niya ang kanyang jacket at tumambad ang badge ng isang special ops unit. Huwag kayong magsalita, aniya, mahina ngunit matatag. Alam ko kung sino kayo. Hindi ako kalaban. Nag-abot siya ng papel. Walang pangalan. Walang logo. Tanging isang code. E-Ecword Protocol Breach Detected. Trust no one. Hindi niyo ako nakita. Wala akong sinabi. At naglakad siyang parang walang nangyari. Sa barko, habang papalapit sila sa Mindoro, lumapit si Baguis kay Isagani. Tumayo siya sa harap nito. Tumitig diretso sa kanyang mata. Tila may sinasabi. Hinaplos siya ni Isagani. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito, Baguis. Pero kung nasa loob pa ng mundong ito si Daniel, ikaw lang ang makakahanap sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, si Baguis ay tumahol ng malakas. Isang tahol na punong-puno ng layunin. Habang papalapit ang ferry sa pampang ng Mindoro, tanaw na ni SGT. Isagani Morales ang luntiang kagubatan na tila naghihintay ng mga lihim na matagal ng inilibing. Ang alon ng dagat ay tila mas tahimik kaysa dati, pero sa dibdib niya, ang kaba ay nagsisimula ng mag-ingay. Sa likod ng sasakyan, nakadungaw sa bintana si Baguis. Ang kanyang mga mata ay parang may sinusundan, isang di nakikitang daan. Katabi niya si LT, Rina Valdez, tahimik na binabasa muli ang mga encrypted file. Sa kanyang screen, isang layout ng underground facility ang unti-unting lumilitaw. Facility Pito, Bologna. Ito ang tinutukoy ni Daniel. Pero walang official record ng ganitong pasilidad sa Mindoro. Dahil hindi ito para sa military record, sagot ni Isagani. Ito ay para sa mga gustong magtago ng kasinungalingan sa loob ng sistema. Agkababa nila sa pier, nagrenta sila ng isang lumang pick-up at bumiyahe patungo sa gubat ng Baco, kung saan ayon sa mapa, naroon ang tinaguriang Facility Pito. Ngunit bago pa man sila makarating, pansamantalang huminto si Baguis sa gilid ng daan. Tahimik siyang bumaba mula sa likod, tumigil at tumingin sa isang sira-sirang kubo. May nararamdaman siya, ani Regina. Tila pamilyar sa kanya ang lugar. Paglapit nila, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng halamanan. May pilat sa kilay, may luma at kupas na jacket na may logo ng Armed Forces. Nakatingin siya ng diretso kay Isagani. Isa kang Morales, hindi ba? Nagulat si Isagani. Kilala mo ako. Ako si Mang Tibor, dating logistics head ng Phoenix Echo. Nandito ako hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil may kailangan pa akong ituwid. Sa loob ng kubo, inilabas ni Mang Tibor ang isang kahon na puno ng lumang dokumento at larawan. Isa sa mga litreto, kuha sa isang underground chamber, kitang-kita si Cap. Daniel Salcedo, nakatali sa isang medical towel, may mga kabo na nakakabit sa kanyang katawan. Hindi siya namatay. Hindi pa, ani Tibor. Pero ginamit siya para sa isang eksperimento sa neural reprogramming upang makontrol ang memorya ng sundalo.
Ginamit ang trauma bilang sandata. Bakit siya? Tanong ni Rina. Dahil siya ang pinakamataas ang loyalty score. Gusto nilang malaman kung gaano kalayo ang mararating ng isang taong tapat kapag binali ang katapatan niya. Sa labas, biglang tumahol si Bagwis. Paulit-ulit. Mabilis. Bumangon si Isagani. May paparating. Sa dikalayuan, isang van ang mabilis na papalapit. May blackout tint, walang plaka. Kailangan na nating umalis, ani Rina. Ngayon na, bago sila makalabas, ibinigay ni Mang Tibor ang isang USB. Ito ang blueprint ng buong pasilidad, kasama ang mga blind spot ng security. Kung gusto niyong makapasok, ito ang ticket niyo. Sa ilalim ng ulan, habang binabagtas nila ang putikang daan patungong bundok, nakaramdam si Isagani ng lalim ng misyon nila. Hindi na lang ito tungkol kay Daniel. Ito ay tungkol sa pagbawi ng tiwala, ng dangal, at ng katotohanan na matagal nang nilamon ng bulok na sistema. Agdating nila sa paanan ng bundok, tumigil si Bagwis. Tumingin siya sa itaas. Tumahol ng isang beses. May daan. At alam niya kung saan. Bagwis, bulong ni Isagani, simulan na natin. Sa ilalim ng nagliliyab na araw sa kabundukan ng Mindoro, tinahak ni na SGT, Isagani Morales, LT, Rina Valdez, at ni Bagwis ang makitid at mabatong daan patungo sa isang lugar na wala sa anumang mapa, Facility Pito, ang pusod ng proyektong Phoenix Echo. Ayon sa blueprint na ibinigay ni Mang Tibor, may isang lumang tunnel system na hindi na ginagamit, isang emergency exit na minsan ginamit ng mga maintenance personnel. At ito ang tanging paraan upang makapasok na hindi agad namumukod tangi. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman ni Isagani ang bigat ng misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaibigan nila ni Daniel. Hindi lang ito tungkol sa utang na loob. Ito ay para sa mga kasamang nilamon ng sistemang itinuring nilang tahanan. Agpasok nila sa tunnel, malamig ang hangin. Basa ang mga pader. May lumot sa gilid. Ngunit hindi iyon ang pinakamabigat na nararamdaman nila, kundi ang kabang nakababad sa katahimikan. Tahimik si Bagwis, ngunit ang katawan niya ay alerto. Bawat ingay, bawat anino, tinutuntun niya. Matapos ang halos 20 minutong paglalakad, narating nila ang dulo ng tunnel. Sa ibabaw, isang hatch na bakal. Nagkatitigan si Isagani at Rina. Ito na. Sa pagbukas nila ng hatch, agad nilang nakita ang isang pasilyong maliwanag ang ilaw. Puti ang sahig at amoy antiseptic ang paligid, hindi tulad na inaasahan nilang lumang pasilidad. Ito ay aktibo at mukhang mas moderno pa kaysa sa ilang ospital. Habang dahan-dahan silang naglalakad, narinig nila ang mahinang boses mula sa isang silid sa kanan. Tumigil sila, dumungaw, at sa loob ng salamin, may isang lalaking nakaupo sa kama, tahimik nakatingin sa sahig. Hindi agad nakilala ni Isagani. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Bagwis, agad tumakbo si Bagwis palapit sa salamin. Tumahol ng sunod-sunod, halos umiyak. Tumayo ang lalaki sa loob, lumapit sa salamin at ang kanyang mga mata, kahit may lumbay, may pagkilala. Isagani, nandito ka. Si Cap. Daniel Salcedo. Buhay. Ngunit halatang pinahirapan. Ayat, maputla. Ngunit gising. At nakikilala pa rin ang kaibigan niyang aso. Hindi pa sila nakakapag-usap nang biglang umalingaw-ngaw ang alarma. Napatigil si Rina. Na-trigger natin ang sensor. Maya-maya ay may narinig silang mga yabag. Tumakbo sila palayo, dala ang USB mula sa kanilang likod. Habang si Bagwis ay nasa unahan, pinangungunahan sila sa mga blind spot na tila kabisado na niya. Habang papalapit sila sa exit, isang grupo ng armadong lalaki ang humarang. Isa sa kanila, ang lalaking may matalim na titig, LT Roman Villanueva. Hindi pa rin kayo tumigil, anya habang hawak ang baril. Akala niyo ba basta-basta niyo kaming matatalo? Hindi na sumagot si Isagani. Itinulak niya si Rina papunta sa likod at hinanda ang kanyang lumang baril. Tumahol si Bagwis. Tumalon at lumusot sa pagitan ng mga armadong kalaban.
Gumulong at dinistract ang leader ng grupo. Nagkaputukan. Sa gitna ng kaguluhan, natamaan si Isagani sa balikat. Ngunit nagawa niyang itulak ang flash drive kay Rina. Dalhin mo to. I-upload mo. Kahit anong mangyari, utos niya habang si Bagwis ay humarang sa pagitan nila at ng mga umaateking sundalo. Rina, luhan ngunit matatag, tumango. Tumakbo siya papalabas, sinundan ni Bagwis. Si Isagani, naiwan sa koridor, duguan pero nakatayo. Para sa katotohanan, bulong niya bago niya pinaputok ang huling bala mula sa kanyang baril. Sa labas ng pasilidad, si Rina at si Bagwis ay mabilis na tumakas patungo sa isang satellite relay station sa kalapit na bundok. Pagkarating nila, mabilis na sinaksak ni Rina ang USB sa terminal. Sa loading bar, uploading, 67%. Tumahol si Bagwis. Halos sabay ang putok mula sa malayo. Ngunit ang transfer ay nagtuloy. Upload complete. At ang mundo ay tuluyang magbabago. Ilang oras matapos ma-upload ang file mula sa pasilidad sa Mindoro, kumalat na ang impormasyon tulad ng apoy sa tuyong damo. Mula sa independent media platforms, forums, hanggang sa mga balita sa gabi, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Phoenix Echo, eksperimento sa sandalo. Sa mga screen, lumilitaw ang mga dokumento, larawan ng mga sundalong pinahirapan, mga email thread, footage ng simulated missions na halatang scripted. At sa gitna ng lahat, isang mukhang hindi mawawala. Capt. Daniel Salcedo. Hindi patay. Hindi rin baliw. Isa siyang test subject ng proyektong itinanggi ng pamahalaan sa loob ng halos isang dekada. Sa isang undisclosed na ospital sa Quezon City, naka-confine si Daniel. Binabantayan ng mga bagong tauhan mula sa isang neutral na ehensya. Sa tabi niya, si Bagwis ay nakahiga, hindi umaalis kahit isang segundo. Sa tuwing nagigising si Daniel, siya agad ang una niyang hinahanap. Sa labas ng pinto, si LT, Rina Valdez ay kausap ang mga taga-kongreso. Wika ng isang staff, ang testimonya ninyo ay magiging bahagi ng pambansang investigasyon. Mayroong mga senador na humihiling ng public hearing. Tumango si Rina. Wala akong tinatago. Kung kailangan kong ikwento ang buong nangyari, gagawin ko. Para kay Isagani, para kay Daniel, para sa lahat ng ginamit. Samantala, sa isang sulok ng Bataan, isang maliit na bahay ang tahimik na pinanood ang mga balita. Sa mesa, may lumang litreto, 3 lalaki at isang German Shepherd sa gitna ng kagubatan. Isang selyo sa likod ng frame. Bravo Unit, Echo Class. Ang lalaking nakaupo sa silya, may puting buhok at may pilat sa pisngi. Walang iba kundi si SGT, Isagani Morales. Buhay. Hindi siya namatay sa putukan. Isang operasyon ng black extraction ang sumagip sa kanya matapos may pasa ang USB. Ngunit para sa mundo, siya ay nawawala. At para sa sistema, patay na. Ngunit sa kanyang puso, buhay pa ang apoy ng katotohanan. Sa hapon na iyon, habang nakaupo sa porch ng kanyang bahay, lumapit si Mateo, anak ng kanyang pamangkin, dala ang isang sketchpad. Lo, ginawa ko po ito para sa inyo. Ay niya, si Bagwis suot ang medal. Ngumiti si Isagani, tinanggap ang larawan. Sa drawing, makikita si Bagwis may medalya sa league at sa tabi niya, ang siluet ni Daniel na nakangiti. Magaling, Apo. Pero alam mo ba kung ano mas mahalaga kaysa sa medalya? Ano po? Yung pagiging tapat kahit walang kapalit. Sa ospital, habang nakatambay si Bagwis sa paanan ni Daniel, may dumaang nurse na may dalang balita. Sir, may gustong bumisita sa inyo. Umasok si Rina, may dalang maliit na kahon. Sa loob nito, isang medalya, isang lihim na pagkilala mula sa dating mga kasamahan ni Daniel. Hindi ito galing sa gobyerno. Anya, galing ito sa mga taong pinrotektahan mo. Tumingin si Daniel kay Bagwis. Hindi ako ang tunay na bayani dito. At sa sagot ng kanyang kaibigan, hindi salita ang gumanti. Isang tahimik na tingin, isang buntong hininga, isang pagkakaibigang walang hinihinging kapalit.
Isang taon na ang lumipas mula nang mabunyag sa buong bansa ang eskandalong bumalot sa proyektong Phoenix Echo. Maraming opisyal ang nadismiss. Ang ilan ay humarap sa pagdinig sa korte at may mga dokumentong tuluyang naging bahagi ng kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang buhay ay unti-unting bumalik sa tahimik nitong daloy. Sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija, may isang lumang bahay na palaging may bukas na bintana sa silangan. Doon, tuwing umaga, nakaupo sa duyan si SGT, Isagani Morales, may hawak na tasa ng cup habang pinapanood ang isang batang lalaki na naglalaro sa damuhan. Sa tabi ng bata, si Baguis, ngayon ay mas mabagal na, mas maputi na ang balahibo, ngunit alerto pa rin ang mga mata. Hindi na siya kailangang magsalita. Ang presensya niya ay sapat na para ipaalala sa lahat kung sino siya. Isang araw, dumalaw si Cap. Daniel Salcedo, mas malakas na kaysa dati. Bit-bit niya ang isang kahon. Sa loob nito, isang bronze plaque na may nakaukit na pangalan ni Baguis. Tahimik na bayani, bantay ng katotohanan. Ibinigay niya ito kay Isagani. Dapat lang na may lugar siya sa kasaysayan. Ngumiti si Isagani. Ang tanong, handa na ba ang kasaysayan para sa kanya? Tumahol si Baguis. Isang mahina, ngunit buot makabuluhang taho. Parang sinasabi, hindi ko kailangang maalala ng lahat, basta't naalala ako ng tama. Makalipas ang ilang buwan, si Baguis ay pumanaw habang natutulog sa porch, malapit sa mga paborito niyang halaman. Tahimik, walang sakit, walang ingay. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng isang mangga, inilibing siya ni Isagani, Daniel at Regina. Sa kanyang puntod, isang simpleng marker lamang ang naroon. Baguis, tahimik, tapat, tunay na kaibigan. Walang kamera, walang anunsyo. Ngunit sa mga pusong pinrotektahan niya, si Baguis ay hindi lang aso. Isa siyang alaala ng tapang na hindi sumisigaw. Ang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. At ng katotohanang lumalaban, kahit kailanman ay hindi narinig ang tinig. Ilang taon pa ang lumipas. Sa isang training facility para sa mga bagong K-Siyam init sa Tagaytay, may isang bronze statue sa gitna ng courtyard, isang German Shepherd na nakatingin sa malayo. Sa ilalim nito, nakasulat, tahimik na bayani, Baguis. Sa bawat hakbang ng sundalo, may tahimik na aninong sumusunod. Hindi siya tao, ngunit siya ang unang lumalaban at ang huling sumusuko. Sa tabi ng estatwa, isang batang lalaki ang naglalakad kasama ang isang bagong tuta. Suot ang lumang kwelyo ni Baguis. Sa dikalayuan, si Isagani, gayon ay ugod-ugod na, ay nakatingin mula sa lilim ng isang puno. Tahimik, ngunit sa mata niya, buo ang alaala. At sa huling hinga ng araw, habang unti-unting nilulubog ng araw ang estatwa sa gintong liwanag, ang kwento ni Baguis ay nananatiling buhay. Hindi sa salita, kundi sa puso.